Live tayo sa Facebook. So this is the okay, we will be going live on Facebook. Okay, so we are now live on our page. SDA Online. Live na ba? Sandali lang. Connection has time out. Okay, I unsupported get request ID. Planet A. Okay, now we are now live. Okay, dito na. So thank you. Okay, dito tayo sa part na kung saan ay makita natin kung paano po ang Diyos ay nag-preserve ng human family. Na kung saan ay dito mapapansin natin na God has many ways na kung saan ay He will provide deliverance for His people. Okay. Ngunit
bago niyan ay tayo po muna ay magkaroon ng prayer thought. Ito ay matatagpuan sa Spirit of Prophecy, CTR, Sun Triumphant. It says in page 59, paragraph 5, every soul of us living upon the face of the earth must have our tests and trials. Circumstances will occur in the providence of God. When we will be called to vindicate our faith, we shall give decided evidence which side we are on. So makikita kung saan tayo nakakiling, on the right side or on the left side. We shall either be decidedly the vindicators of God's holy law or on the side of the transgressors. We shall be tested as Noah was tested. Because the corruption was nearly universal in his age, did he then argue that it would not pay for him to stand separate and alone for God's law? He took his position as God's nobleman on the side of right because it was right. So napakaganda na thought na kung saan ay bawat isa sa atin, sabi po rito sa Tagalog, bawat kaluluwa sa atin na nabubuhay sa balat ng lupa ay dapat magkaroon ng ating pagsubok o yung test, trials. Ang mga pangyayari ay magaganap sa probidensya ng Diyos kapag tayo ay tatawagin upang ipagtanggol ang ating pananampalataya. Magbibigay tayo ng tiyak na katibayan kung saang panig tayo o nasa kaliwa o sa kanan, tayo ay magiging tiyak na tagapagtaguyod ng banal na batas ng Diyos o sa panig ng lumalabag. Susubukin tayo gaya ng pagsubok kay Noe dahil ang katiwalian ay halos pangkalahatan sa kanyang edad, sa kanyang panahon. Dahil ang katiwalaan ay halos pangkalahatan na. Siya ba ay nangatwiran noon na hindi magbabayad para sa kanya na tumayo upang iwalay na nag-iisa para sa batas ng Diyos? Kinuha niya o nag-decide talaga siya na sa kanyang posisyon bilang maharlika, okay, ng Diyos sa panig ng tama dahil ito ay tama. So yan po yung thought natin ngayong umaga na tingnan natin kung paano po si Noe ay tumayo sa panig ng Diyos. Okay, tayo po muna ay manandaliang manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito kami po ay nagpapailanang ng aming samutiling sa inyo at nagpapasalamat na kayo po ang siyang gumising sa amin at nagkaroon ng buhay, lakas upang ipagpatuloy ang aming pag-aaral dito sa biblical history na kung saan ay kung wala po kayong banal na espiritu ay hindi po namin maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya't amin pong binabalik sa inyo ang pasasalamat na kayo po ang siyang lulukob sa amin sa aming pag-aaral ngayong umaga. At amin iniling na lukuban po kami ng inyong banal na espiritu na ito ay maghatid sa amin sa pagkakilala at karunungan sa mga bagay na banal. At amin inasahan, kayo po ang siyang aming Diyos na gagabay sa amin. Ito po ay aming samutiling sa madamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay,
Now, kunting balikan po natin yung ating naiwanan. Yes, nung last kahapon po ay ating napag-aralan yung descendants. Descendants ni Adam, na kung saan ay nakita natin yung mga years, kung ilang edad ang mga tao uh, during that time. Alam natin na nakaabot sila ng almost 1,000, ano? Kay Adam ay 930 years. Si Seth ay 912 years old. Si Enos ay 905. Si Kainan ay 910. Si Mahalalel ay 895. So, medyo bumaba yung edad niya dito. Si Jared ay 962. Si Enoch, ito yung hindi na natagpuan, ngunit kinuha siya ng Panginoon. Siya ay nagkaedad 365 at na-miss po ng mga tao dahil si Enoch po ay preacher. Kung basahin po natin sa Spirit of Prophecy, ito yung binasa natin last time. Sabi nga po rito, dagdagan natin yan, na after the birth of his first son, ito yung karagdagan doon actually na hindi natin na basa sa Patriarchs and Prophets, page 85, paragraph 1. Nasabi po rito, after the birth of his first son, Enoch, okay, reached a higher experience. He was drawn into a closer relationship with God. Talagang nagkaroon siya ng maigpit na relasyon sa ating Diyos. He realized more fully his own obligations and responsibility as a son of God. And as he saw the child's love for his father, its simple trust in his protection, as he felt the deep yearning tenderness of his own heart for that firstborn son, he learned a precious lesson of the wonderful love of God to man in the gift of his son. So talagang na-appreciate niya, na-treasure niya yung banal na regalo ng Diyos sa kanya na yung first son niya. Okay? Sabi rito, he learned a precious lesson of the wonderful love of God to man in the gift of his son, and the confidence which the children of God may repose in their heavenly Father. So dito natin mapapansin na talagang time team na nanampalataya si Enoch. Kaya doon nakita natin na wala talaga siyang reservation sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. The infinite and fathomable love of God through Christ became the subject of his meditations day and night. And with all the fervor of his soul, he sought to relieve or to reveal that love to the people among whom he dwelt. So talagang makita natin yung kanyang pagmamahal sa humanity at the time, na mababasa rin natin actually sa New Testament na he was preaching. Okay? Yan ay sa verse 12 ng Jude. Tingnan natin nga po kung anong sinabi ni Jude sa New Testament. Isang chapter lang yung kay Jude, pero may binanggit po siya patungkol kay Enoch. Hindi po natin to na banggitan. So, tingnan natin kung ano po ang halimbawa ni Jude na kahit sa New Testament ay binanggit po ang kanyang pangalan. Okay? Sa Jude verse 14. Sabi po rito, at sa mga ito rin naman si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal. Okay. So,
Diyan binanggit si Enoch, na kung saan ay siya ay sabi lang nga doon salit-saling lahi, pang-pito, pero ang tingnan natin dito yung kung papaano si Enoch ay walk with God at doon ay pinahayag sa kanya na darating. Actually, yun ang isa sa mga prophecy na mapag-aralan din natin, na Enoch was actually a preacher who has the first, or who is the first to preach that God will come. Okay? At kaya nga po, kung pag-aralan natin yan sa Matthew 20, ang yung sa Matthew 20 kasi may midnight kwan din doon, midnight cry, yung at the middle of the day, sa sixth hour. Sixth hour na yan ay, and ang opposite niyan ay gabi, midnight. Ang sa atin kasi panahon ngayon ay 12 o'clock. 12 o'clock midnight. Yung sa umaga ay 12 o'clock noon, na kung saan ay nagkaroon ng great disappointment. Pero malalim mo po yan na application ng Matthew 20, na during that time, William Miller was called, which he declared that Christ will come on earth. Ang katumbas po niyan ay sa kapanahonan po ni Enoch, na Enoch proclaimed that Jesus is coming. At dito po sa Spirit of Prophecy, mapapansin natin na binanggit po ni Ellen G. White. Enoch's walk with God was not in a trance or vision. Hindi lang siya sa mga yung parang panaginip lang. But in all the duties of his daily life, he did not become a hermit, shutting himself entirely from the world, for he had a work to do for God in the world. In the family and his intercourse with men, as a husband and father, a friend, a citizen, he was the steadfast, unwavering servant of the Lord. So, konti lang kasi nabanggit kay Enoch dito sa banal na kasulatan, pero sa Spirit of Prophecy ay mapapansin po natin na binanggit po na talagang he was described as a man who is a loving father, a friend, a citizen of the time, dahil lumago yung kasalanan at the time o wickedness, na kung saan ay kailangan niya po na preach, magsalaysay. Kaya noong nawala siya, namuhay lang siya, nakikita siya ng mga tao at that time, 365 years old na nakikita pa siya. Okay? Pero after that ay hindi na po siya, hinanap siya ng tao. Parang na-miss siya ng mga tao during that time dahil wala nang magpapaalala sa kanila, dahil siya ay kinuha na ng Panginoon. Sabi rito, patulong, his heart was in harmony with God's will. For can two walk together except they be agreed? Yan po yung prinsipyo na talagang he agree with God. So there is a close connection with God and himself. And his holy walk was continued for 300 years. Kasi nung 65 years old siya ay nagkaroon siya ng anak nga. At ayun na nga po yung the longest ever lived man, na kung saan ay kanyang pinanganak. And this holy walk was continued for 300 years. There are few Christians who would not be far more earnest and devoted if they knew that they had but a short time to live, or that the coming of Christ was about to take place. But Enoch's faith waxed the stronger. His love became more ardent with the lapse of centuries. Enoch was a man of strong and highly cultivated mind and extended knowledge. He was honored with special revelation from God.
yet being in constant communion with heaven, with a sense of divine greatness and perfection ever before him. He was one of the humblest of men. The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. So yun po yung kuha natin kay Enoch bago tayo magpatuloy doon kay Noah, no? So ito po yung kanyang nagkaroon po siya ng pag-preach ng mensahe. Ito na po yung sabi dito, karagdagan doon. Enoch became a preacher of righteousness. Yan po yung sinabi natin kanina na kung saan ay mababasa po sa Jude. No? Making known to the people what God had revealed to him. So dahil na-reveal po ng Panginoon sa kanyang buhay, yung tinatawag na katwiran, kaya nga po si Enoch is a preacher of righteousness na kung saan ay pinaalam niya kung ano ang kalooban ng Panginoon sa mga tao during that time. So those who feared the Lord sought out his holy men to share his instruction and his prayer. He labored publicly also, bearing God's messages to all who would hear the words of warning. So his labor was not restricted to the Sithites. Sithites po yung mga lahi ni Seth, ano? Na kung saan ay siya po ay apo, okay, ni Seth. In the land where Canaan had sought to flee from the divine presence, the prophet of God made known the wonderful scenes that had passed before his vision. Behold, he declared, the Lord cometh with 10,000s of saints, of his saints, to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. So yan po yung kabagi doon sa prophecy ni Enoch na he is a preacher of righteousness, na kung ano po ang pinahayag ng Diyos sa kanya ay kanyang inireveal doon sa mga tao as well. So God actually prepared Enoch na ma-prepare din yung tao at that time, na kung saan he was actually God's instrument of righteousness to reveal the wondrous plan of God for the salvation of humanity. So karagdagan pa po rito, by faith Enoch was translated that he should not see death. So hindi po siya nakaranas ng kamatayan dahil siya po ay he walked with God. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Hebrews 11:5. In the midst of a world by its iniquity doomed to destruction, Enoch lived a life of such close connection or communion with God that he was not permitted to fall under the power of death. So yun po yung regalo talaga ng Panginoon kung tayo'y lalakad ng sangayon po sa kalooban ng ating Panginoon. That God is the one that will give us eternal life, and eternal life start here, mga kapatid, na the life eternal actually start when we accept Jesus Christ. So that is actually where Enoch lived without tasting death. So siya ang unang tao na hindi po nakaranas ng kamatayan. So siya ang maging representative or representation of those who will not die in the last days. Ang pangalawang namuhay na hindi nakaranas ng kamatayan ay si Elijah. Elijah was an Israelite. Okay, na he is actually representing those who will be living without tasting death, the 144,000. Pero yung great multitude ay represented by Enoch. Kaya nga po yung mayroon pong sinabi dito sa
spirit of prophecy, na he was actually a representative of those people who will be translated without tasting death. Okay, sabi po rito na the godly character of this prophet represents the state of holiness which must be attained by those who shall be redeemed from the earth. Okay, so ito po yung representation na kung saan ay siya rin po ang nagre-representa ng mga taong matranslate without tasting death at the time of Christ's second coming o second advent. Then as in the world before the flood, iniquity will prevail. Ito na po yung transition natin sa pag-aaral doon sa flood. Kasi ang first verses ng chapter 6 ay po yan ay introduction doon sa flood. At next week po ay talagang makuha natin yung pag-aralan natin yung part na yun, verse 9 ng Genesis chapter 6. So ngayong umaga ay atin pong partly i-discuss yung verses 1 to 8. Okay? Pero binalikan po natin ito because there is background here na kung saan ay pinahayag dito that Enoch was translated and he as instrument na he evangelized as well. Katulad po kay Noe na inutusan po ng Panginoon na magkaroon ng arka. So within how many years, nag-preach din po siya sa paghanda po sa bayan ng Diyos na sila'y pumasok doon sa arka pero wala pong sumunod dahil they are actually mocking Noah at that time. Okay, so then as in the world before the flood, iniquity will prevail, following the promptings of their corrupt hearts and the teaching of a deceptive philosophy. Men will rebel against the authority of heaven. But like Enoch, God's people will seek for purity of heart and conformity to his will until they shall reflect the judgment to be visited upon transgression. And by their holy conversation and example, they will condemn the sin of the ungodly. So the presence of the righteous will actually a judgment to those people who are wicked, because they will be condemned to punishment na kung saan ay they are not living a godly life. Na sabi nga po rito na they will be condemned. They will condemn the sins of the ungodly because they are living a righteous life. As Enoch, okay, was translated to heaven before the destruction of the world by water, so the living righteous will be translated from the earth before its destruction by fire. Says the apostle, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. The dead in Christ shall rise first, then we will, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So yan po yung kukunin din, okay, dalhin sa langit, because they will meet in the air. Wherefore, comfort one another with this word. Kaya ito yung comfort natin na we are in this suffering world, but yet there will be hope that God will gather his people in these last days, that they will be gathered in the kingdom.
And they are actually the great multitude. Yung 144,000 will call those people who will stand righteous in the last days. That Enoch is a representation of those who will be translated without tasting death. So yan po yung kabahagi lang na ating dinagdag dito sa ating pinag-aralan kahapon. At ating pinatuloy na itong si Lamech ay pinanganak na kung saan ay dito mapansin natin na dito na po lumabas yung pangalan ni Noah. At doon sa chapter 5, sa verse 32, yun po yung actually yung kanyang transition dito sa chapter 6. Okay, so balik tayo doon sa chapter 6 na kung saan ay dito mapapansin natin man's wickedness ay doon din tinawagan si Noah to prepare the people for deliverance. Okay, basahin po natin ang chapter 6. Okay, pakibukas po ng ating Biblia sa chapter 6. Basahin natin yung 1 to 8. Dahil itong 1 to 8, yan po yung naglalarawan bago pa po dumating talaga yung flood. Okay? 1 to 8. Nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Okay. So yun po yung mapapansin natin dito sa chapter 6 verses 1 to 8 na ito po yung background na kung saan ay mapapansin natin na there is a mention of sons of God na itong intermarriage between the sons of God and the daughters of men. Ang sabi po ng ibang mga translator dyan or mga scholars ay itong mga sons of God na ito ay mga angels daw. Okay? So they actually have that intermarriage or nagkaroon ng relationship. Pero ang ating pinapansin po dito na we know that the sons of God could also be the children of God na alam natin yung mga lahi ni Seth ay they are called the children of God na kung saan ay they have intermarriage with the daughters of men. At mapapansin natin dito na lumabas yung mga higante. So there is parang supernatural nang nangyari dito na these giants na lumabas at that time sa panahon ni Noah na kung saan yan ang kinakailangan ng Panginoon na tumawag ng tagapag-mensahe sa sanglibutan at that time. So, natagpuan na si Noah is a righteous man. Pero nakita dito na dumami yung kasamaan at nagkaroon nga ng intermarriage na ito na binabanggit na kung saan multiply and talagang rapid population expansion. Nag-overpopulation na yata sila at that time. Kaya nga po ay talagang nalungkot ang Panginoon. Nalungkot in the sense that yes, nandun po yung kanyang paglikha, nakita na those living
are the one that vindicate the character of God. Pero at this point of time ay talagang napasama, lalong makita sa buong lupa ang kasamaan at that time. So sabi rito, when men began to multiply on the face of the earth during these days of rapid population expansion, especially because of long lifespan in the pre-flood world. Kita mo yung kanilang years of yung kanilang lifespan. Yan po yung talagang they stayed longer in the earth. So kung namumuhay ka ng ganun kahaba, talagang you will experience marami diyan na mga karanasan. Yang iba sa kanila siguro ay mapapansin natin na they are long at hindi makapagtiis. Katulad po sa kapanahunan ng lahi ni Enos. Ni Enos ay yes, they call the name of the Lord, but kalaunan ay dahil ang feeling siguro ng iba, boring dito sa bundok. Kasi si Seth ay pinili niya po na manirahan sa kabundukan dahil hindi po siya makipag-mingle doon sa kay Cain. Kay Cain kasi doon siya sa plain. Talagang dumami ang lahi ni Cain. Kaya nung pinanganak si Seth at siyempre nagkaedad din siya at nandoon lagi ang paalaala ni Adam, ang pagtuturo ni Adam kay Seth. Hinubog niya ng husto at kaya nga po nagkaroon ng apo, si Enos, at doon na po yung pagtawag sa ating Panginoon. So they are called children of God. So dito sa panahon na ito, na paghanda sa pagkaroon ng flood, ay makikita natin na lumitaw, na lalong napasama dahil there are people who are controlling dahil sa ipinanganak yung mga higante. May mga higante na makikita na at this point of time na kung saan ay sumama at nagkaroon ng intermarriage. Kaya nga yung ibang mga theologian nagsabi ito siguro ay talagang mga anghel ng Panginoon na dahil nagkaroon ng rebellion sa langit ay sabi nila ganito, ganyan. Pero ating mapapansin dito mga kapatid na it is wala po sa spirit of prophecy na gano'n na the angels of the Lord ay nagkaroon ng relasyon doon sa tao. Pero tingnan natin po mga kapatid sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa spirit of prophecy na kung saan ay mapansin natin God had revealed all of these things actually mga kapatid. Okay. So sabi rito sa verses na ating mababasa po na introduction dito sa flood. Sabi po dito, the sons of God saw the daughters of men. Many have believed the sons of God were those from the line of Seth. Okay? And daughters of men were from the line of Cain. Okay. So, yan po, nagka-mingled sila. So, ito yung tinatawag na kaisipan, pinaniwalaan ng karamihan po na kung saan ang sons of God are actually the descendants of Seth, and the daughters of men is actually the descendants of Cain, which they are wicked. But nakita nila na okay, it's fair, mga babae na anak ng tao ay yung mga wicked na lahi ay nakita nilang magaganda. Okay? So, they actually have that intermarriage. Kaya yun po yung naging attraction na nakita nila.
So nagkaroon ng intermarriage at ito na po yung resulta na talagang lumago ng nawala yung pagiging anak ng Diyos. Okay, children of God. Dahil nagkaroon po ng intermarriage. Ngunit yung mga naunang mga lahi, mga anak ni Seth ay siyempre namuhay sila ng ayon po sa Panginoon. Kaya they are called children of God. Pero it is not actually, dito na po lumabas yung masabi natin na we don't believe in once saved, always saved. Kasi yung OSAS, okay? Once saved, always saved. Hindi po ganun, no? Dahil diyan sa New Testament ay sinabi po na those who will continue until the end will be saved. So yun po yung mga kapatid yung isang kalagayan na makita po natin na hindi tayo maging kampante. Marami kasi sa atin na mga Seventh-day Adventist kampante na we are already saved. Yes, we have been saved, but God has messages that we need to hear upang ma-deliver po tayo mula dito sa makasalanang mundo. So sabi rito na kung saan ay the intermarriage ay nagkaroon ng tinatawag natin na lamat or kasalanan na lumago dito sa lupa na kung saan ay ito ang naging dahilan na naging masama ang kahantungan ng bayan ng Diyos at that time. So sabi rito, yung nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng tao. Marami ang naniniwala ng mga anak na lalaki ng Diyos ay yaong mga mula sa lahi ni Seth. Ang mga anak ng babae ng tao mula sa linya ni Cain. At ito ang naglalarawan ng kasal sa pamagitan ng makadiyos at di makadiyos. Isang bagay na kung saan ay talagang hindi siya sang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Dahil may mga prinsipyo po sa Old Testament at sa New Testament na hindi dapat makipagpamatok ang makadiyos at sa di makadiyos. Okay, basahin po natin yan na ito ay pinagbawal ng Panginoon. Okay, basahin natin ang Deuteronomy chapter 7. Ito po yung mga prinsipyo na mahugutan natin ng prinsip ng mga palatukuran o panuntunan ng ating Panginoon na kung saan mayroon palang utos ng Panginoon na huwag makipagpamatok sa di mananampalataya. Okay, basahin po natin yung Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 4. Sabi po rito, kapag dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang angkinin ito, at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, ang Hetyo, Girdesyo, Amoryo, Kananeo, Periseo, Hevyo at ang Jebuseo, na 7 bansang higit na malalaki at makapangyarihan kaysa iyo, at kapag sila'y ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin, huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpakitaan ng awa, huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae, huwag mong ibigay sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki, sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. Ayan, so nakita niyo po mga kapatid na sa karamihan ng mga nasyon na naging wicked at that time dahil dyan po sa Deuteronomy. Ang Deuteronomy actually ay sinulat po yan, parang inulit po yung mga bagay na nangyari kung saan ay dyan po pinapahayag na
ang mga tao ay lalong sumama. Kaya nga po, mayroong pinili ang Panginoon na magpuksa sa kanila. At ang sabi nga po diyan ay dapat walang awa. Walang awa na sila'y puksain. Bakit po? Dahil talagang napakasama po ng kalagayan ng tao at that time. At sabi ng Panginoon ay huwag makipagpamatok, huwag mag-asawa sa kanila. Dahil ano po ang pakay? Ano po ang sabi ng Panginoon? Dahil dadalhin nila ang mga ah, ang mga anak ng Diyos doon sa kadiliman. So yan po yung talagang nangyayari kahit sa ating panahon ngayon na mayroon pong nag-aasawa ng hindi kapananampalataya. Yes, mayroong iba na okay. Pero karamihan po na nagkaroon ng kanilang asawa na hindi ka pananampalataya ay nasira at nagkaroon po ng mga di magandang resulta. So yan po yung sa Old Testament. Basahin po natin yung sa New Testament sinulat ni San Pablo sa karawang Korento 6 verse 14 na dito po ay kailangan maka-learn po tayo. Sige po. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. Okay. So yan po ay klaro po na sinabi ni San Pablo na kung saan ay sinabi niya po na wag bawal. Dahil ito ay nakita na sa kasaysayan. Kaya dito po ay sinulat ito para at least maka-learn po tayo na hindi po dapat na magkaroon ng makikipagpamatok sa hindi ka pa nananampalataya dahil ang mangyari po ay kalaunan ay matangay sa di tama. Kaya sa ating iglesia, mga kapatid, ay mayroon pong mga hindi tunay na mga anak ng Diyos na kung saan ay they are in the church to corrupt the church. Dahil sa spirit of prophecy po ay sinabi na nakatala na po yan sa inspirasyon na there are two opposing influences exerted or exist in the church today. That is recorded in Testimonies to Ministers, page 46 and 47, na kung saan ay sinasabi po dyan na dalawang influensya ang nasa loob ng ating iglesia. Dahil pinaintulutan at nangyari po na nagkaroon itong intermarriage with those believers and unbelievers. Kaya yun po ang nangyayari sa ating iglesia na mayroon pong di pure. Hindi po siya sakdal, hindi malinis ang ating iglesia dahil yun na nga po ay pumasok din po yung kasalanan. Okay. Ngunit ang pamamaraang ito ay nag-iiwan ng maraming tanong na hindi nasasagot. Bakit sapat ang galit nito sa Diyos upang lipulin ang halos lahat ng populasyon ng lupa? Yun po, no? Bakit kaya talagang nag-decide ang Panginoon na lipulin yung lahat? Bakit iilan lang yung niligtas noon? Ang pamilya lang ni Noah. Okay? So yan po yung background dito na mga katanungan na atin pong patuloy na pag-aralan. Bakit nagkaroon ng kakaiba sa mga supling ng mga onion na ito? Dahil magtataka ka na bakit may mga higante na ipinanganak at sila ay yun ang namumuno at nangunguna doon sa kasamaan sa buong lupa. Ang ideya na ang mga ito ay mga mananampalataya na nagpakasal sa mga hindi mananampalataya ay tila hindi akma sa talaan ng teksto. Yun po ang actually yung parang mapapansin mo na kung saan ay parang hindi yata akma na itong mga
mga higanti na ito ay manggaling sa sa lahi ng tao. Kaya mayroong kaisipan ng mga teologo na sabi nila maaari siguro na ito ang mga makasalanang anghel, mga makasalanang anghel na nagkaroon ng kasi alam natin na nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkaroon na ng rebellion sa langit. Mayroon rebellion sa langit at ang mga anghel kasama po si Lucifer ay paruot parito, maakyat baba ang kanilang kanilang ginagawa, no? May access sila sa langit at that time, even up to the time of Job. Kaya mapapansin natin na they have still the access. Pinahintulutan sila ng Panginoon na akyat baba sa langit, no? At lupa. So, kaya nga po nagkaroon ng kasalanan sa lupa. Kaya itong tinatawag nila ito na yung amalgamation or parang hybrid to the lower level ay nagkaroon ng relasyon, kaya nagkaroon ng ganun na mga tao, talagang mga higanti na tao. At mapapansin natin na dito ay we can just actually presume or think about it. But we need to stick on what is written. Kung ano po ang nasusulat sa banal na kasulatan, ay doon lang po tayo, na kung sana hindi po tayo lalagpas sa mga kaisipan na wala po sa inspirasyon. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng kasulatan patungkol po rito, na kung saan ay ito po ba ay mga anghel na nagkaroon ng relasyon sa tao? So yun po yung question actually na dapat nating pag-isipan at patuloy na pag-aralan dito sa espiritu ng hula, na kung saan ay mapapansin natin na paano nangyari yon na nagkaroon ng mga higante. Kung hindi siya supernatural na nangyari po sa kasaysayan. So there are actually questions minsan na talagang hindi natin matarok, hindi natin maabot yung mga kalagayang maunawaan ng lahat. Pero ang sabi po sa kasulatan na kung ano ang na-reveal, yun po ay para sa atin. Kung hindi po na-reveal, then it's not for us. So just cling, doon lang po tayo sa nasusulat. Kasi may marami pong mga katanungan na mag-arise po dito. Pag if you will happen to share some of this thought, ay magtatanong po talaga kung saan nanggaling yung mga higanti na yan. So there are speculations na talagang lalabas kung hindi po tayo mananatili doon sa revealed will of God. Nang sabi po ng Panginoon, ang na-reveal ay para sa inyo. Ang hindi po ay that is for God. Kaya tingnan po natin ang prinsipyo na yan. Basahin po natin yung Deuteronomy 29 verse 29. Tingnan po natin ito kung mayroon po ba sinabi dito. 29 verse 29. Okay. Actually, may mga bagay dito na okay. Okay, pakibasa nga po nito. Deuteronomy 29 verse 29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa ating at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Okay. So dito po ay pinapahayag po ng kasulatan na kung ano po ang na-reveal, yun po ang sa atin. Yung mga hindi po ay kaloob natin sa Panginoon, kasi yun po yung kanyang decision. Okay, these are the things that you need to continue on with your life in this earth.
So, let it be. Na kung saan ay kung may mga katanungan tayo na hindi masagot sa banal na kasulatan, ay let it be in the hands of the Lord. Dahil hindi po lahat ng mga katotohanan o lahat ng mga liwanag ay matanggap at that point of time. Kasama, katulad po sa nangyayari nung pinakitaan po si John. Kung mapapansin niyo po sa chapter 9 at chapter 10, mayroon po diyang eksperyensya si John na pinakita po sa kanyang mensahe ng Seven Thunders. Okay? Baka makan po ninyo, mabasa niyo sa chapter 9 na mayroon pong Seven Thunders na pinakita kay John. At gusto ni John na yung Seven Thunders na yon, kasi mapapansin po natin dyan, mayroong 7 churches, di po ba? May 7 stars, may mga 7 candlesticks, mayroon pong 7 seals, mayroong 7 trumpets. So all of these actually are a representation na nabanggit po 7. Okay? Completeness. At mayroon pong tinatawag dyan sa chapter 7 na 7 thunders. At gusto ni John na isulat. Okay? Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Pinigilan ng anghel si John na wag isulat yung 7 thunders. So therefore there are truths or mayroong katotohanan na it was actually confined or hindi muna kasi hindi ma-contain. Hindi siya makaya. Hindi siya makaya ng ating isipan. Okay? So, God preserved the truth in due time. Kaya in every generation, there are meat in due season. Mayroon pong present truth. Kaya kung hindi ibuhos kaagad po yan, lahat po ng na yan ay talagang you will not contain. Hindi po makayang lunukin. Hindi mo kayang i-grasp. Yan po yung reason diyan na kung saan ay may mga bagay na hindi po natin naunawaan, lubos na unawaan, especially dito sa punto na ito, na kung saan ay other people drawn into the conclusion that these are angels that have this relationship, okay, kaya nagkaroon ng mga higanti dyan, okay, na lumala ang sitwasyon ng tao. Kasi population explosion, nagkaroon ng ganyan, and then nalaganap yung kasamaan. At ang natagpuan ng Panginoon na banal doon ay ang lahi lamang ni Noe. So mapapansin talaga natin na talagang lubhang napakasama na ng sanglibutan. Kaya nga po ay nalungkot ang Panginoon sa kanyang mga ginawa, no? Pero hindi ibig sabihin ng mga kapatid na hindi niya alam. It is actually God experienced that one, na kung saan ay pinaintulutan niya na mangyari yon to vindicate. Those people who will live a righteous life will vindicate the character of God. Yan po yung plano ng Panginoon, na mayroong mga taong mag-vindicate ng aking character. At yan po ang inaasahan natin at na-reveal po sa propesiya, na it will be actually revealed through the last people of the world, the last generation, which is the 144,000. Ngayon po yung talaga yung ultimate na tinitingnan na propesiya, na kung saan sa panahon ni Noe ay makikita na ito ay masamang lahi na. So talagang ang Panginoon ay talagang nalungkot na there will be people who will perish. Hindi niya po kagustuhan Hindi niya kagustuhan na ganito ang maging masama ang tao. Because He revealed His will, pinahayag niya po ang kanyang kalooban. Ginamit niya rin si Enoch to preach the righteousness. Pero ano pong ang effect dito sa mga tao? They still have cling to their wickedness. Kaya napakasama po ng lupa at that time. Ngunit,
mayroon pa rin pong solusyon ng Panginoon. Hindi po tigil dyan na yung biblical history. Kaya we can learn a lot from this experience actually. So ito po, sabi po rito, the Son of God saw the daughters of men. It is more accurate to see that the sons of God as either demons. Naging demons na siya. Angel in rebellion against God. O mga sabi nga nila, yung angels who rebel against God. Pero itong mga angels ay hindi po natin kinikilala at sinasabi na they are true. But they are actually possessed. Also, demon possessed. Okay? So, uniquely demon-possessed men and the daughters of men as human women. So, itong mga na ito, it's a demon-possessed na kung saan ay ang kasamaan po talaga ay pumasok sa kanila. So, this is actually God, the work of evil, the wickedness in the world. So, ito lang po yung makikita natin dyan sa background o introduction before the flood, na dahil dito sa lalong sumama po ang sanglibutan ay ginunaw or talagang nilumos ng Panginoon ang lahat at gusto niyang baguhin ang kasaysayan. So ito po yung actually yung transition na kung saan ay makita natin bakit nag-decide ang Panginoon to have the flood. So actually in this juncture ay yan po introduction sa flood. Next week po ay talagang dagdagan po natin ng mga inspirasyon dahil alam po natin na ito po ay mabigat na mga pag-aaral. Tingnan pa rin po natin kung ano po ang sinasabi ng inspirasyon. Na ito po ba ay mga anghel na nagrebelde sa Diyos, kaya nga po nagkaroon ng relasyon sa tao at nagkaroon ng tinatawag nilang kahit yung amalgamation, yung tao sa hayop ay nagkaroon po ng relasyon. At yun po ang nagdulot ng kasamaan. Lalong naging masama yung tao at that time. So the wickedness grew when there's a population explosion na talagang lumobo ang populasyon at that time. Kaya nga po ay mas lalo na sa panahon nila kasi they live long. Hindi katulad sa atin nga ngayon mga kapatid kahit magkaedad ka lang ng 80 yung ibang mga tao ay nagkakaanak ng 12. Oh, isang dosina. So mas lalo na kung dito po lumaganap yung talagang kasama ng tao, ay they have this relationship na nagkaroon ng maraming asawa, polygamy ay naging rampant po at that time. So yan po yung description na makikita po natin before the flood. Kaya nga po ito ay mga sitwasyon na talagang hindi na mapigilan ang galit ng Panginoon na gugunawin niya ang mundo at i-preserve ang kanya. At makikita natin sa kasaysayan na mayroon pa rin lumabas kaya nga po ay talagang maganda po pag-aralan na dito na natin ma-realize, grabe kung ikaw kaya sa kalagayan ng Panginoon ano kayang ang gagawin mo. So dito nagpapakita lamang mga kapatid ng isang Diyos na mapagmahal na kung saan ay yes, siya po yung creator at kanyang nilikha ito, pinahintulutan ito at sa bandang uli mga kapatid ay tinatanaw dahil He has a foreknowledge. Mayroon po siyang omniscience. Omniscience is one of the attribute of God. Actually, tatlo po yan. Omnipotent, omniscience, and omnipresent. Ito po yung ever living God na ever knowing
ever present, ever lahat po ng mga bagay ay alam po ng Panginoon. Ngunit pinahintulutan niya po yan upang makaranas po ang tao ng pagiging realization na kung saan ay ito pala ay talagang napakasama ng kalagayan ng tao. Kaya nga po may rason ng Diyos na gugunawin po ang lupa sa pamagitan po ng flood. Kaya ito po ay introduction doon sa pag-aralan natin next week. Okay? So, dito tayo hinto. Ang assignment po natin ay basahin po natin yung chapter 6. Pagpapatuloy po niyan ng pagbabasa. At atin pong limi-limiin o isa-isahin yung mga pangyayari po dyan sa chapter 6. At combination po yan ng chapter 7. So, at next week ay kuha na po tayo by segments of chapters. Hindi po katulad sa nauna natin mga chapters na napag-aralan, not in chapter 1, ilang kuha po yan, ilang part, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Ang chapter 5 po ay part 1 lang po siya, o isang kuha lang siya, dahil yun po ay nagpapakita lamang ng kasamaan na kung saan ay pumasok sa sanglibutang ito. At sa chapter 6 po ay ito na po yung parang transition into the revival and reformation. Revival and reformation in the sense that God preserved the human family through Noah. Na kung saan ito po yung mangyayari na God will also be preserving a people in the last days as well. Okay, any reaction dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga na next week, mas kwan po yan. Dagdagan po natin ng mga spirit of prophecy na pag-aaral para po doon sa mga reason why God allows everything that happens para po maunawaan po natin kung ano ang pakay ng Diyos para sa sangkatauhan. So we are continuing with our biblical history na kung saan ay napakalawak po ang pag-aaral na ito. Ngunit atin pong tunghayan at antabayanan po ang mga kasaysayan na mangyayari po sa sanglibutan as we continue on studying the book of Genesis. Any reaction? Brother, Yes. di ba po, yung angel po, ginrait din ni Lord pang 6 day? Yung angels po ay hindi po na i-create sa 6 days, kundi they actually exist before pa man ng creation. Okay, kaya nga po si Satan, di ba? Si Satan po ay Lucifer pa dati. Okay, he is one of the God-created beings na kung saan ay wala po tayong mababasa kung kailan po sila nilikha ng Panginoon. But in the creation of the earth ay yan po yung nagkaroon ng kasaysayan. Yung earth ay pinuno po ng Panginoon. Kasi ang ibang creation po ng Panginoon ay mga planets, yun lang po ang na-reveal dito sa book of Genesis, na he just actually mentioned about the creation of man in the earth. Pero wala po tayong sources ng ibang creation sa ibang planet, because sa spirit of prophecy po ay meron din pong mababasa na there are other created beings in other planets. So kaya nga po after after ng visitation ng judgment ng Panginoon, pagdating ni Kristo, kukunin niya po yan, ang kanyang bayan, at magkaroon po ng vacation. Ang bakasyon na yan, 1,000 years. At sabi po sa inspiration, ay sila po ay magpasyal doon sa iba't ibang planeta na kung saan ay mag-welcome ang mga other created beings in other planets na kung saan hindi po sila nagkasala. Ibig sabihin mga kapatid ay there are creatures
na kung saan ay sila spectator po. Ibig sabihin sila'y nanonood. Parang talagang our earth is actually television for them. They are actually looking at the earth kung papaano po. Kaya hindi basta-basta po na si Satanas kasi accused God na injustice God o unjust na Panginoon. Kaya nga po patutunayan ng Panginoon na there will be people who will be just or mga righteous. Kaya nga po in that instance na kung saan ang Diyos ay magkaroon ng pure people, that will be an end for Satan. Bakit po? Dahil mamuhay po ang tao ng banal at yun na po yung talagang ma-vindicate po ang pangalan ng Panginoon. At the whole world, the whole universe, even those in the planets, sa spirit of prophecy nga po, they are actually watching the situation that the Son of Man had been crucified, the Son of God, which is Jesus Christ. Kaya nagluksa po yung buong mga anghel actually noong namatay si Kristo, na pinakita rin po sa iba't ibang mga planeta na kung saan yan po yung kalagayan ng Earth. Ito yung kalagayan ng Earth, nahulog sa pagkakasala. Kaya nga po ang atensyon ng Panginoon, the apple of the eye of the Lord is on the earth. Kaya nga po dito yung kanyang paggawa. Kaya nga po ang plan of salvation was given only to men sa ating planeta. Because other planets had not been fallen sin. Kaya malalim po yan. Malalim na pag-aaral na sabihin natin parang wala yata na yan sa Biblia. Yes, wala sa Biblia but the presence, yung mga anghel ay mayroon pong nilikha rin ng Panginoon at hindi po naitala sa banal na kasulatan kung ano po ang klaseng pagkalalang sa kanila. Ang pinakita lang po dito sa Genesis na binabasihan po natin ng biblical history ay kung ano po ang sinulat ni Moses, yun lang po ang information na nasagap natin. Now, we don't have the information about the creation of the angels. Ang pinakita lang po dito sa Genesis is the creation of men, human being on earth. At kaya nga po magtataka tayo, saan nanggaling yung serpente na yan? Bakit nagsalita? Bakit na ganito? Because there is actually an entrance of evil angels na kung saan sa pangunguna at sa kalagayan ni Satan, ni Lucifer, na siya po ay nag-rebel against God, na they are actually angels in heaven. Kaya during the creation ay pag-summon pa lang o pag-gather pa lang ng yung paglalang ng tao. Let us make. So there is actually a communion, a group. Okay? Kaya maniwala po tayo na Godhead. Sa Godhead o Trinity. Ang Trinity is somewhat prejudice ang karamihan ng mga Adventist o ibang mga Adventist. Dahil may mga Adventist ngayon na naniniwala that Trinity is not our doctrine. Pero mga kapatid, we are actually atin pong sinasabi na even Ellen G. White mentions the triune God, the three powers that exist in the creation of men. So dito lang po ang makuha natin na we don't have the information kung kailan nilikha ang mga anghel. Ang pinahayag po dito sa Genesis, the book of Genesis is when man was created on the 6 days. So yan lang po ang information na masagap natin sa Genesis at wala tayong basis kung sabihin natin na yung
mga anghel ay nilikha din sa 6 na araw. We don't have that one information. We don't have that sources na magsasabi kung kailan po sila ipinanganak, kailan sila ginawa ng Panginoon, kailan po ginawa yung mga other planets. We don't know about that. Ang na-reveal lang po ng Panginoon sa atin ay when God created the heavens and the earth. Yes, at that time, I think the heavens and the earth is actually a long study na kung saan ay hindi po natin matukoy kung when was that that the earth had been created. Pero sa kwan po ng Panginoon at human perspective ay sa prophecy kasi yung one day is a year to the Lord. So we don't know with the angels that they are created along that period of time na 1,000 year. I don't know. It's actually a speculation kung magsasabi tayo ng ganito, ganyan. But the true essence of the truth in our history as human is when God created 7 days, 7 days, yan po ang creation week. At ang pang-7 po yun na talagang yung para sa Diyos na para po makuha natin, ma-honor natin ang creator of the world. Okay, I hope it only helps Sister Veronica, no? We don't have all of this knowledge na kung kailan po ipinanganak or nilikha yung mga anghel na yan. Kailan po nilikha si Lucifer. We don't have that information. Ang na-reveal lang po sa atin ay yun po yung mga bagay na ating pinag-aralan as human history na at least may glimpse tayo sa kung how God created the human family. Okay? Thank you, Sister Veronica, for that question. It's a challenge for me as well to answer such questions na wala po tayong sources kung kailan po ipinanganak or nilikha yung mga anghel, kung kailan sila, kung paano po ang nangyari sa kanila, kahit yung mga planets na iba, I don't know with that. The more important thing that had been revealed to us is recorded in Genesis, na ito lang po yung limitation natin. Diyan lang po tayo ma-confined na we cannot go ahead or somewhat far from what is written. Okay? Okay po, brother. Kasi po parang may naalala po ako na ang angel daw po, wala daw pong kakayanan to reproduce katulad po ng men. Tama po ba yun? Yun po ang isang kwan din po yun. Isang point din po yun na we cannot really say that those son of God na nagkaroon ng intermarriage ay mga angel kasi there are informations that we can say na angels have no wala po silang kakayanan because they are not human. So angels could not be, but they can actually represent or udyok yung sila po yung nag-uudyok sa tao or they can actually demon possess. Yan na nga po ang sinabi natin na they can be possession, na they can possess someone, that there is actually somewhat a power na kung saan ay nag-possess po sa tao. Katulad po sa mga nangyayari ngayon, may mga sinasabi nila na yung mga cannibalism, mga kwento-kwento na may mga aswang ganito ganyan, mga kapre or whatever nakikita ng tao. So these are actually experiences of people that somewhat we can believe. But this is actually the presence of evil in the world. So we cannot limit as well the things that are happening like right now in the human history. Kaya yun po yung mga presumption natin na maisip natin, mga angel has no capacity or ability to reproduce. But that is just what we can say. We cannot hold all of this knowledge na talagang ma-dig out natin
na ganito yung mga anghel, ganito yung mga whatever is what is important for us is to know the history and to know our origin, na kung paano po ang tao ay nilikha ng Diyos, at kung paano po tayo naging tao na may kasaysayan ng kasamaan sa lupang ito. Okay, any thought, reaction pa, Sister Veronica o Sister Nympha? Meron po kayong any thoughts or reflection, interaction po doon sa mga bagay nating na-discuss today? I think, Brother Glenn, everything that you have already shared to us is very clear and very detailed as well. And I'm so thankful for the ideas that you imparted to us regarding this matter, because it is actually not clear into my mind. But as we go deep into the truth for the coming days, we're looking forward for more from you, Brother Glenn. Yeah, patuloy lang po tayo magbabasa, mga kapatid, sa Spirit of Prophecy. Baka kayo po ay may makita na nabasa ninyo, then you can share, because we cannot monopolize the knowledge. God will reveal to anyone who is diligent in studying. So if you can find any passages from the Spirit of Prophecy in the Bible, then you can actually share, because I cannot also monopolize knowledge. It's open for all, na maaari din na may malalaman kayo na hindi ko rin alam. So that is actually where we are growing in the knowledge, na may mga kabataan ngayon na talagang they are excited to learn something, and then they read and read and read and then share it to others, because kahit may mga matatanda na sabihin natin na may kulang pa rin, kaya they must also accept. Kaya yung mga pastor, mga theologian, mga scientist, ay hindi keso nagtagal na kayo sa sanglibutan o nagkaedad na kayo ay lahat ng karunungan ay nandyan sa inyo. There are improvements that are actually going on when a person is diligent in studying and reading the Spirit of Prophecy. There will be more knowledge that will be gained by those early coming up, mga kapatid. So that is actually an open for all. Now you can be much more knowledgeable with the Bible if you are diligent. Kaya yun po yung comfort natin, na no one can monopolize knowledge. No one can monopolize the truth, and God can reveal to anyone. Kaya nga po open po yan sa lahat. Kaya we need also to acknowledge others when they are speaking, they are presenting something. Open for it. Open for searching and test all spirit, na kung saan yan po yung binigay sa atin, na dapat po tayo ay maging humble to receive any new things that are revealed, especially if it is written. Kung nasulat po yan, then we will see that it is actually God's will for us, na God reveals and it was written, then show and let us reason together so that we can learn a lot of things on these things. Na next week ay dagdagan pa po natin yung mga kapatid, ano. So salamat. One more thing, Brother Glenn. Yes po. As I remember the lesson we had before, when God already gave the wisdom to Daniel, and God still declared to Daniel that everything will not be revealed unto him. And then God said to Daniel, then all the things that you wanted to know will be revealed on pagdating po sa in due time, sabi ng Panginoon. Yes. Kahit gaano katalino si Daniel at even the wisdom binigay ng Panginoon sa kanya, but still there are things that God hindi po nireveal ng Panginoon sa kanya. So kung halimbawa po na lahat ng bagay ay nireveal ng Panginoon sa atin at binigay niya sa atin yung unlimited knowledge, then there no more reason for us to study more. Kasi alam na natin lahat. So wala na tayong pagtsatsagaan, wala tayong pagsusumikapan, because everything is already in front of us.
alam na natin lahat. Kaya Mm. siguro yun din ang purpose ng Panginoon na ang bawat, sabi nga, in every generation there is a development of truth. So it means to say na sa bawat panahon, ang Panginoon ay nagkakaloob ng katotohanan sa atin for us to dig deeper, for us to study more, ma-develop sa atin yung initiative na ating hanapin na patuloy ang katotohanan. Yun siguro po ay isa sa purpose din ng Panginoon. Why He does not reveal everything to us. Amen. Okay, so tugma po yan na kahit si Daniel, propeta na po yan pero kahit yung mga sinulat niya ay sinabi nga doon ay tinakpan, di po? Tinakpan hanggang sa time due. Kaya nga po ay si Daniel, meron po sa spirit of prophecy na he will experience because he wants to know what has been written. Gusto niya maranasan yun. Okay. Sabi ng Panginoon, okay, I will raise you up in due time at makikita mo ang mga bagay na ito. Yan po yung promise kay Daniel na he will be resurrected and he will see the fulfillment of what he has written. So yan po yung comfort na makuha ni Daniel na ngayon hindi mo pa mainawaan yan pero in due time you will have life. Bubuhayin ka ng Panginoon. So yun din po ang mga comfort actually sa mga Seventh-day Adventists na bagamat namatay po sila pero faithful sila, they will have a continuation of their lives. They are secured in the hands of the Lord. Kaya nga po sa mensahe ng third angel, yung third angel is to gather actually the people of God, and the fourth angel's message is actually to give force and power to that, and then there will be a loud cry, and in the loud cry, all flesh will receive the power of the Holy Spirit, and that's the time I think we can say that all knowledge will be given and they will be teachers of righteousness at the same time at that time. Dahil Christ's righteousness will be perfectly reproduced in His people at that time. Christ Object Lesson 69, no? Na Christ, sabi nga po doon ay Christ's longing desire for His people is to what? To perfectly reproduce His character in His people. And when His character will be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Kaya nga, ang prinsipyo ngayon ng Panginoon, let lives continue, na let the gospel of truth will prevail in our lives. Sabi doon, sa Desire of Ages 826, the gospel should be presented not as a lifeless theory, but as a living force that changes those who believes. Yan po yung mga ganda yung mga passage na yan na kung saan ay the gospel is not just a theory, but a living force that changes the lives of those who believe. Kaya mayroon pong pagbabago sa ating buhay. Okay, salamat po sa panahon na tayo po ay nakapag-aral ngayong umaga. So let us have a closing prayer. Okay. Dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa amin ng karunungan na amin pong mapagbulay-bulayan ng mga bagay na ito, na dahil po sa kasamaan na pumasok po sa sanglibutan ay naganap po ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Kaya nga po ihanda niyo po ang aming isipan, ihanda niyo po ang aming buhay, especially that we are preparing for the Sabbath, that we may be used as your channel of blessings to others. Help us, O God, to manifest the love of Christ that will emanate, that will be in us, that others may see Christ in our lives. Thank you so much, O God, for the knowledge that you have given to us, even though we have still limited and
short understanding of the things that are spiritual, but yet our hope is when times comes that your people will be restored back to the original state, sinless state. Oh God, we asked that may you continue to guide and to lead us into all righteousness, so that we will be a manifestation and vindication of your character on earth, that we will be a part of those people who are men wondered at, that people will also wonder that there are such power that exercises faith in these last days. Thank you so much, oh God. Bless your people, bless the young people. Yeah, bless Sister Veronica and others, Sister Nympha and her family, and others as well. We know that we are being prepared for the soon establishment of the kingdom. So help each one of us to grasp the necessary knowledge that we need as we go forth. Thank you so much. Bless us today, and we ask that your blessings be poured out to us, that will prepare us as well for the future. Thank you for accepting us and for the answers of our prayers. We pray all these things in the love of the Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming Amen. salamat po. God bless po sa lahat. Thank you po, brother. God bless po. Okay, so magpahinga po tayo sa Sabado, sa Linggo. Do your assignment, read, and if you have something to share, you can share on Monday. Okay? Okay po. Amen po, Okay, Brother God Daniel. bless. Sa ating pong Sabbath school, Ah. ah, yun pong ating Sabbath school. Ano yan? Parang I try to search it in the Google, but hindi, parang ang lumalabas lang po doon sa akin ay yung pong previous, yung first part ng 2024. Hindi ko po makita yung ating itong latest, itong updated po na ano. Okay. I-share ko. Naging busy kasi this week. Okay? So I will just share. Thank you po, Brother. Update ko. Okay. Thank you. God bless. Bye-bye. Thank you po.